Welcome to the big night. And tonight's episode, we have skate moto. Yan ang pag-uusapan natin na ngayong gabi. And siya nga pala si Patrick Joseph Banawa de la Torre aka Pusa. And ang aking co-host, si Leo Dino. Hi, ako si Leo Dino. Ako yung magko-co-host kay Pusa. Kasama natin ngayon yung mga isa sa mga kilalang tao sa komunidad na skate. Tsaka sa moto rin, parehas. Kaya skate moto episode tayo. Pakilala muna natin yung mga kasama natin dito, Pusa. Simulan mo muna dyan sa katabi mo. Kilala ko to eh. Sino ka ulit? Temi. Ito, sige, go. You have the mic. Ako si Ryan Olbis, aka Temi. Owner of Temi's Workshop. Yun. Next. Ako nga pala si Alexis, aka What's the Fuck. Follow. Basta next pangalan. Jet F-bomb Binduro. Yun. Alright. So guys, simulan muna natin sa syempre skate moto, 'di ba? Parang ano ba yung influences or background ninyo tungkol muna sa skateboarding? Kasi agree naman tayo, 'di ba? Lahat tayong lima at some point of our lives or parang hanggang ngayon nagsi-skate pa rin tayo, 'di ba? So paano kayo nag-start ngayon? Ikaw muna po sa. Okay, again. Ako yung talagang literal na nakaapa ko sa skateboard 1993 talaga. Tapos medyo kakaiba yun After mga 1 to 2 years yun na nagkaroon na ako ng mga kilalang skater sa amin dito sa Mandaluyong. Tapos doon na lumawak. Tapos 1996 napadpad ako ng Menjola. Tapos yun, doon na. The rest is history. From 96 sa Menjola hanggang ngayon nag-skate pa rin ako. Yun. Ikaw, Kuya Rai, paano ka nag-start sa skateboarding? Paano ka na? Bago mag-graduate ng high school sa Bicol dati. Yun na talaga. Nakakita kami ng isang kakilala namin doon sa Bicol. Ng isang skateboard. Luma-luma na. Oo. Eh, siyempre kami ni Utol nun. Tandem kami nun. Tapos, sinakyan namin. Yun na yung naramdaman namin na, iba tong sarap nito. Naglalaro pa kami nun sa konkretong pilapid. Konkretong, okay. Lalim nun. Konkretong pilapil, di ba? Oo, konkreto nga. Kasi daan talaga yung papuntang kahalang barangay. Katanda yung kasama natin. Tapos, padyak kami ng padyak. Doon nadurog yung skateboard. Kakaling basa. Pero nagsimula kami noon, mga 2003. Tapos, uminto kami ng mga 2008. Dahil si Utol, saka isang kumpare namin, nagka-ACL. Wala, parang napanghinaan, no? Parang ibang trip naman. Wala ka nang kasabayan, araw-araw maglaro. Kaya dun, medyo naghanap kami ng ibang libangan. Minsan talaga, pag may nangyayari, kunyari sa skate, parang ma-aksidente ka ng onte, di ka doon nagsisimula yung parang nagdi-discover ka ng ng parang ibang trip, pero related pa rin sa skate. Basta na parang dikit pa rin sa skate, no? Or actually, minsan parang kapag nasaktan ka, mas lalo ka pang mapupunta dun or madidiin dun sa eksena na yun eh. Pero hindi ka talaga lumalayo dun sa mundo talaga na skate. Exactly. Parang kumbaga yun yung parang pinaka-pundasyon eh. No? Tama. Ikaw naman, Alexis, paano ka nagsimula? Marunong ka ba mag-skateboard? Hindi ako marunong. Marunong yan? Nag-start ako 2011. Elementary yata ako. Uy. Naka-uniform ka pa nun, tapos naka-shirt ka pa nun. Hindi ko sa bilog nakakita ko. Supot pa. Pero parang may maganda kang memory tungkol sa pagsisimula. Nakakita ko itong mga to, itong kambal na to. Mama, naka-backpack pa yan. Tapos naka-shirt na kulay brown. Makakita kong alas 11 ng umaga. May pasok pa tong mga to. Kumating ata itong kambal na to. Kumakating itong mga magkamukha. Kasama pa rin si Jolly. Oo, si Jolly. Kasi yun, pakilala ka muna. Nunod ako ng AXN. Nakita ko si Ryan Sheckler nagsiskate. Yun na. Wow. Sabi ko, parang andali lang mag-skate. Talon-talon ako dun. Sa bahay. Imaginary skateboard lang. Tapos? Eksakto magpapasko nun. Ay, napamasko ako. Bili ako skateboard. Paano si Kambal? Wala, hiraman muna kami. Ayun nga pala. Ano mga magandang hiraman lang kami. Tapos hanggang yun, napunta kami sa Marilag. Yung skate spot namin. May magbenta na ng second hand na board. May brand. Okay. So yun, binili namin.
Mas maayos na yung skate namin. Yun na, the rest is history Kasi na. mga ganong edad yun, nakabali na kayo ng board nun dati. Oo, nakabali. Lilit yun nun Oo, mataba kami nun. Ang ganda ng Ang cute ng mga cake niya pala. epekto nga naman ng skateboarding eh, no? Ang lilit pa. Tapos, baby. Maunsa yung katawan. Ay, ikaw naman, Jet, kailan ka nagsimula mag-skate? Or anong background Galing ng mag-mega skateboarding? ramp yan eh. Matagal ko na sana gusto mag-skate. Kaso wala akong kasama eh. So yung mga nakilala ko na lang sila. Doon na lang ako. Hindi, umiiyak ka nun. Wala kang kasama. Isang mata lang. Isang mata. No? Mama, wala akong kasama mag-skateboard. So ngayon, nag-skate ka ngayon, no? Kasi mapapansin ko rin, Jet, no? Parang solid rin. Kasi pag lunch break niya sa trabaho, makikita mo mag-stories, magre-reel si Jet na mag-skate, di ba? Yes. Parang ganda rin talaga. Eh. Yun nga no? Ang ganda ng ganong eksena na parang hanggang ngayon, di ba? Kahit na siguro mga professional na, di ba? Oli lang. Padjak, oli-oli. Parang iba na rin yung... Saka hindi, pag marinig mo pala yung may dumadaan sa inyo na marinig mo lang yung turong na skateboard, hindi mo pa rin yung pakiramdam ko pag narinig ko yun eh. Na-skate ka rin. Pero inuuna ko yung trabaho ko. Yun, di ba? Gusto kong maglaro pero wala akong kikitain. Yun Pero, lang. Kasi mo lang ako pag-uwi. Bago tayo masarap, sino naman yung mga, kumbaga, naging influences nyo? Magsimula tayo locally. Ayan, sige. Magandang pinakagusto usapan yung yan. skater nung syempre, panahon. diba? Sino mo na? Ikaw na muna. Sino? Pinaka-idol ko dito si Sino? David Balino. Ay, Tapos, medyo na yun. Given. Ang Burangas, tawag na doon. Burangas. Given na yun. Pinanood ko siya kagabi sa YouTube. O diba? Tignan mo yun, diba? Nag-review mo, Rising Gods. Tangin na inubos na lahat ng stairs sa Cubao. Diba? Tinirahan niya lahat. Ay, no. Ang ina, solid si David. Ako siguro kasi nag-start ako mag-skate. Hindi ko makakalimutan yung mga una ko nakita nun eh. Sila Ansay, syempre. Kasi nag-start ako mag-skate 2001. High school ako noon. Second year high school. Tapos sobrang hirap pa nung makapag-source ng skateboard nun. Kasi kami, ang alam lang naman namin, it's either Jackass, kasi Marikina ako Jackass. Kay Jack, o di kaya Melrose. So parang kami noon, nag-start ako noon, second year. Tapos parang third year high school na ako nakabili ng board. Nung panahon na yon, ang pinaka-idol ko talaga rin, sila Wong. Kasi purang nung nakita ko, sabi, wow, ang lupit nito. Yung tinatambayan ko skate shop nung dati. Nagpaano kami, kabanda ko dati yung may-ari ng skate shop eh. Si Boyet Blanco. Tapos parang bumuo kami ng banda. Punks kami nun eh. High school, nakamoka ako ng ganyan. Ay, ano ba yan? Benta pala ito sa inyo, no? Oo. Papatigas. Ang spot kasi namin dun dati, nagsimula ako sa Nangka, sa may Nangka Marikina, tapos lumipat ako playground. Tapos nung nagpatugtog dun, yung shop dati ni Boyet, yung Shop's Clothing, na nandito pa rin yung Shop's Clothing, dun pumunta lahat nung parang napapanood lang namin sa mga bootleg na mga uprising gods na binibenta. Papanood namin. Tuwan-tuwa kami. Kasi nagpagawa talaga. Umingi kami ng mga sponsor nun sa mga iba't ibang mga barangay captain. Pabuo kami ng quarter pipe. Nagpabuo kami ng ledge. Puntahan ngayon lahat ng mga idol namin. Tapos ngayon nakita namin. Doon sila Geno. Lakas, no? Mga ganun. Nagkaroon silang ganun. Diba? Yun, sa parang. Kaya yun talaga siguro. Sa Bilog, winiling na namin yun sa pinaka-ed doon. Wala nang nangyari. Sa inyo, may. Sa amin, may nangyari. Kaya maganda rin yung eksena sa Marikina eh. Sa either playground, temple, mga ganon. So ako, yun yung mga influences ko dati nung nag-skate. Ako naman, kumbaga parang trivia. Oh, yun. Since aminado naman ako na yung nasa likod lang naman ng camera dyan, hindi yung aminado talaga makanda. yung batanda. Ako tawag nga nila, batanda. Parang tawag yun eh. Too many to mention eh. Katulad kay Leo, di ba? Lahat ng mga magagaling or malulupit nung dati nabanggit niya. Ganito na lang. Siguro yung para sa akin kasi nung pinakaunang skater na magaling na nakita ko nung bata ako nun. Skate competition sa Mandaluyong, yung Dream Skate. Hindi ko, alam na mga matatanda yan, pero ako nung bata pa ako nun. Elementary ako nun. Biglang alam na matatanda. Tapos yung pinakaunang nakita ko dun na sobrang lupit na skater si George Bayan. Ewan kung kilala George niya yung Bayan. kilala.
Basta yun siya yung nakita kong lumilipad sa funbox nun sa skate compy ng Mandaluyong nun dati. So parang sa akin siya yung tumatak simula nung bata ako. Then later on, na-meet ko lang siya personally. Kumbaga nagkaroon kami ng konting conversation sa Menjola. Sobrang tagal na, mga after 2 decades siguro, mga around early or mid 2000 na. Na-meet ko si George Bayan nun. Kasi yun. Ayos Isipin mo, ang gandang pakiramdam nun no? Parang meeting your idols in person. Exactly. Diba? Parang di mo akalain magiging mong katropa. Diba? Well, hindi naman naging mag-sobrang tropa pero kasi hindi na siya masyado nag-skate. Pero at least yung lumapag na Menjola, diba? Yung mga old schoolers sa Menjola na kilala niya, tapos yun, pinakilala, si George Bayan. Ay, shit, yun yung nakita ko nung bata. Idol ko yun no? Golden tropa ako si David. O yun. Ikaw naman, Jet. Sige, ikaw dahil sino, di ba si Jet ang idol mo, si David, di ba? Ikaw naman, Kuya Ray. Ako nung napunta ako dito sa QC, galing Bicol, ang una ko talaga napansin nun, nakakalaro ko si Jun Castor. Magaling si Jun. Galing talaga yan. Pero, mas na-elibs ako kay Levin. Yun ang nakita ko na sabi, wala itong testing, rekta agad. Tapos sumunod sa akin nun si Pitwell. Yan si Pitwell, magaling din talaga. Bumibail na, sumasadsad, tumatayo na. Tapos parang walang nangyari. Tapos nagtitilian yung mga katulong dun na. Ang pogi. Yun lang. Tapos, ikaw naman, Alexis. Ako siguro si Geno German. Kasi nung time ko bata pa rin siya noon tapos napapanood ko yung mga video niya sa YouTube. Nag-aerial sa sa skate park. Sabi ko, galing nito. Malupit, no? Galing. Kasi nung time na yun, share ko lang yun para nagpa-skate compy, skate rock kami dun sa playground ng dati. Hindi ko makakalimutan nun si Geno dahil kasi ang entrada niya, yung Osiris niya, nakabalot sa plastic bag. Kasi parang tataka ako, ba't ganun? Ba't nakabalot ng plastic bag yung suot niya na Osiris niya? Parang, bakit? Di, pre, mini-maintain niya yung grip nung swelas niya. Sabi ko, lupit pero nung tumira rin talaga. Lupit talaga. Ang lupit nga talaga nitong bata. Para sa age niya na yun. Kumbaga parang... Nakaka-ellipse nakaka-ellipse talaga. Tapos parang, siguro agree naman tayo lahat na parang dun natin nakikita rin yung mga idols natin na parang, malupit rin pala siguro talagang eksena ng Pinas, no? Kailangan lang talaga ma-recognize talaga rin yung mga ganun. Marami magaling dito. Dami magaling. Lalo na ngayon. Diba? Malakas na. Ayun. International naman. Sino mga idol ninyo international ng mga skateboarders? Ngayon, may favorite ko ngayon si Kevin Bradley. Sino? Kevin Bradley. Si Kevin. Sino nga yun? Cosme. Kevin Cosme. Ayun. Kevin Bradley kay Jet. Ikaw, Alexis? Si ako? Ngayon, Braden Hoban. Rider ng Amerika. Galing. Ikaw, Kuya Ray? Nang pa rin sa akin, si Leo Romero. Okay. Ayaw mo si Leo Flamengo? Leo si Yata. Leo din yun. Nasa heaven na Ikaw, magaling kumiflip yun. Pusa, sinong pinaka-idol mo international? Ako, ito. Well, katulad din sa locally, too many to mention. Pero parang tinawag ako ng universe kanina bago pumunta dito, nag-YouTube ako. Tapos biglang lumabas yung epically latered sa Vice yun sa Vice. Epically latered ni Jan Cardiel. Cardiel. Yun talaga. Parang sinabi sa akin ni Jan, hoy gago. Kakalimutan, di ba? Nagpaparamdam ako. Nagpaparamdam ako sa'yo. Parang universe rin Shit, si Cardiel. Ang tagal ko nang di narinig yung pangalan na yun. Si Cardiel. Ako kasi hanggang ngayon, pinaka-favorite ko pa rin Coston, Piro. Yun yung kinalakihan ko kasi parang sa akin kasi yung skate, parang gusto ko dun sa malinis Exactly. Diba? Yun din ang... The clean guys. Yan nga yun. Para malinis Pero yun si Philosophia, Kabsa, yung ngayon sa IG rin ngayon, yung parang Brazilian na ang galing rin As in parang
doon ko nakita rin ngayon recently na parang yung skate nag-evolve na masyado. Parang kunyari, parang siya, puro no comply yung entrada palagi ng pasok ng tricks niya. Parang sabi, kakaiba na yun. Parang dati, parang medyo unorthodox na parang ang basis mo, hindi ollie. No comply. Exactly. Parang, wow, nag-evolve na rin. Pero ako, doon pa rin ako sa mga kinalakihan ko. Kunyari sila, Coston, P-Road, mga ganyan. Idol pa rin talaga. Ayun. Ano pa bang pag-uusapan natin? So, kunyari ngayon, di ba, para skate, di ba? Parang katulad nung kinento ni Kuya Ryan, parang may time kasi noon na parang medyo, aminado tayo, madidishearten tayo mag-skate o di ka maghanap tayo ng ibang trip. Na-feel ko, isang, natin is parang motor. Dapat naman tayo dito, di ba, para nahilig rin sa motor, di ba? So, paano naman pumasok ngayon sa inyo yung hilig ninyo sa motor? Ikaw, Kuya Ray, paano na ano? Yun nga, yung kaninang nasabi ko. Nasabi mo na pala. Hindi, joke. Masasabi ko pa lang. Yun. Yung mas detailed na, medyo alat yung ng paglalaro namin nun. Tapos, wala na kayo maharap na trip. Sa motor na kami napunta. Diretso talaga kagad doon, Kuya Ray. Kasi, wala Hindi ka naman makapaglaro. Maglaro ka mag-isa. Tapos, siyempre, lungkot nun. Wala kayong yung kakulitan mo. Kaya nakakalung. Tapos, yun nga, diretso na namin yung paggagawa nun. Yun nga lang, na medyo, trabaho kasi namin sa pag-racing na airpot. Tapos ganun, nagkaasawa ko. Tapos nakabili ko ng lumang motor. Sabi ng mga kapitbahay, bulok ko yung binili mo. Yan, ang ganda ng mga ganyang no? Pero teka, anong motor yun? Kailan nagsimula yun? So talagang after talaga ng skate customization? Hindi, yun dyan. Yung Raider. Wala kang Raider nun. XR yung mga puso nun. After skate talagang customization lang talaga, yung diretso agad? Kaya kasi, nung sa pag-skate, napunta pa lang yung bisikleta muna. Tapos, may bisikleta nun si Ermat, BMX. Pero hindi siya mukhang BMX, mukhang sa mountain bike na ano siya? Na maliit na mukhang BMX. Tapos hindi ko gusto yung frame. Tao ba to? Hindi, bakal ata. Tapos nalagariin ko na. Usapang maliit na tao. Gawin ko BMX tong kuhan. Kakalasin ko lang to tapos idudugtong ko. Hindi mo pwedeng galawin. Doon nagsimula yung costo. Doon nagsimula yung pagmumotor. Yung DIY rin parang nandun pa rin DIY culture rin sa skate na pumapasok. Tapos napunta sa motor. Galing. Tapos nakabili nga ako ng motor na yun. Pinagkakatay ko na. Hindi ako marunong mag-welding. Pinasan ko nung ulit sa tito ko na marunong mag-welding. Doon ka na na-inspire na parang. Doon na. Siyempre, wala pa akong idea nun eh. Tapos titignan ko lang nun, magazine, mga ganun. Pero anong year yan? Anong year yun? 2009. 2009. Nabuo yung motor, pero sinimulan ko siya 2008. So talagang inaral mo rin talaga, una muna for yourself talaga. Parang hindi mo pa siya kaya, talaga plan. Kaya sa tutuusin, sa tagal ko ngayon na mag 15 years na ako, hindi yung ganun kadali. Hanggang ngayon, pinag-aaralan ko pa rin siya. Kasi hindi siya yung tulad ng mga stock na bike na pwede kang bumili, ipa-plug mo lang. Sa kanila, hindi. Bawat tao, iba sukat. Iba. Kapit lang Kuya Ray. Tapos, yung pagkatao nila, yung depende talaga, yung may mga details kasi doon na ilalagay na kung ano ito. Dordemonyo to sa sounds nito. Dordemonyo. Oo. Yun na gusto nila. Alam mo. Sumay-sumay. Yun ang kadalasan. Ay, demonyo. Oo. Ay, mga demonyo yun. Pero kadalasan, kwenta ka ngayon, may ginagawa akong ngayon na project bike ko. Kuwan naman, pang skater naman. Pero, nako, papasok tayo dyan mamaya. Mga December sana pumasok. Ayan. Gumagawa yun ng skater. Nga pala, no? Ikaw naman, Alexis, paano ka naman pumasok sa moto? Di ba? Wala naman. Dati kasi trip ko lang service lang talaga. Yung motor. Pampasok sa school, gano'n. Tamad mag-LRT. Okay. So, yun yung out of necessity, kaya ka pumasok sa motor. Okay. Na parang nakakatamad mag-commute. Mas maganda mag-motor. Yan. Tapos natripan ko yung mga scrambler. Yan. Scrambler. Custom rin no? Sa custom talaga no? Okay. Ikaw naman, Jet, paano ka pumasok sa motor? Nagkalisensya ka na ba? Meron po. Meron pong lisensya. Meron po siya. Konsensya na lang daw. Hindi ko naniniwala. Ikaw, Jet, paano ka pumasok sa motor? Kailangan ko lang din ng service nun eh. Okay. Tapos gusto ko pa nga sana Vespa eh. Kaso... Wow. Nagigits ko na. Natatandaan ko na yun. Vespa na lang. Bago ako mag-enduro nun eh. Oo. Ano na? Yung...
Vespa, nag-apply ako ng hulugan. Oo. Tapos tangin nang yan, nagsarado bigla yung pinagtatrabahuhan ko. So, nung ano nga ba uli yun, yung background check ka na, no, nung wala, no? Oo, di na background check na, wala na pala akong trabaho. So, di na siyempre, yun ka ng payslip nun, di ba? Oo, yun lang. Yun lang. Kumbaga parang tatanungin nung saan ka ba talaga nagtatrabaho? Wala naman na yung kumpanya. Hindi, pero sa tansya ko, hindi talaga siya para dun. Yun nga. Ang ganda. Tapos, bigla nakita ko sila, kayo, may mga enduro, mga Vinduro, luma. Pero sino talaga mga tropa mo nun dati? Sila. Kumbaga, nauna lang kami nagmotor. Talagang parang, usapan na lang rin talaga namin na parang, ito sila Jet, gusto talaga magmotor. Tapos, pasok. Yun na, no? Si Leo, may sakto, may binibenta siyang XL. Ayun, ito na, si Leo. Ayun ang motor ko, XL na. Yun. Si Leo Flamenco yun. Actually, yun isa siya sa talaga, sumalangit na tropa, nasa ngaman. Ayun. Natatandaan ko noon, 'di ba? Parang nagtatanong ka pa sa akin na parang okay ba 'tong binibenta ni Leo na motor? Kaysa sa Vespa, okay ba 'to? Pagkatapos noon, sinabi ko lang noon kay Jet, yung Vespa maganda 'yan, hindi ka magkakamali diyan. Pero kasi sa lifestyle natin, tsaka dun sa gusto nating mga gawin pa, Vinduro talaga yung kailangan. Nung binili ko yun, di ko muna binayaran. Oo. Hindi, totoo, di ba? Ganun ka solid rin si Leo nun di ba? Kasi parang, gusto niya sa bundok ko bayaran pag nasa taas na daw kami ng bundok. Para ma-experience. Para malaman mo. Para malaman mo kung ito mga ba talaga para sa'yo. Ayun, tama naman. Nasa bundok pero namin, hindi ko binayaran. Pero mga kalabaw dun, di ba? Saka ng kulong-kulong. Oo, yun. Galing bundok. Motor. Ayun, natuwa, no? Solid rin, no? Doon na, done deal. Pagdating sa mga arat, sold. Sold na. Diba? Yun, binayaran ko na. Tapos yun na. Tumba-tumba pa ako nun. Pero hindi pa gano'ng mahirap yung amarat ng dati? Hindi. Kumbaga parang nung time na yun, medyo hindi pa ganun kalusak, hindi pa ganun ka. Tuyong-tuyo pa. Na parang sobrang friendly siya, kaya ang dami ng pero time. Pero ayun, tagulan yun. Hindi naman. Hindi naman tagulan. Pero yung time na yun, kasi iba na talaga yung maarat Kumbaga parang nung time na yun, pag dinala ka doon ng tropa mo, parang mataas na porsyento, maadi ka sa motor. Kasi ang ganda ng lugar. Kumbaga matutuwa ka. Matutuwa ka talaga. Kaya, ngayon, ikaw ba pusa paano nga ba uli yung paano pumasok ulit sa motor? Hindi ko alam. Lahat trip niyan same thing. Impluwensya ng tropa. Ito, papangalangan ko na si Leo. Ha? Tsaka WeFix, kumbaga. Parang ganito. Mambubuyo. From skate, nag-transition sa bike, fixed gear, tapos ang mga tropa yan, sila Maylan, mga WeFix. Kumbaga ako, nauhuli ako Nung nakita ko na kayong nag-geared, from fixed gear, nag-geared yung mga gunggong na to, ako fixed gear pa rin, tapos nung nag-geared na ako, nag-motor naman sila, tapos nung nag-motor na ako, hindi ko naman din sila makasama. Parang ayaw yata ako kasama ng mga buwakan ng inanto. Nung nag-die down na ng konti yung motor, si Pusa naman, naging ilan na yung motor, nagdagdagan natin mo. Maraming pa daw sa'yo. Big time na kasi si Pusa. Huwag natin pag-usapan yun. Pero yun, kumbaga, nag-switch ako sa motor naman. Kasama na rin yung transpo. Lahat naman yun yung talagang major na dahilan. Pero yun, bukod dun, parang syempre, skater pa rin ako by heart Kahit saan ako pumunta, fixed gear, or gravel bike, lahat. Ang utak ko pa rin, skate Kumbaga may skate mentality pa rin. Tapos yun, yung naranasan ko yung enduro, parang sabi ko, sobrang sarap nito. Parang yung beginner ka na skater, tapos parang bago ka matulog, iisipin mo muna, ano kayong aarali kong trick bukas? Diba? Tapos pag kinabukasan, diba? Tapos pag naland mo na yung kickflip, tapos hindi ka naman makatulog niyan. Tapos parang ganun yung feeling nung first time ko nakapagbundok. Parang magagalit ka dun sa ruta, pag pinarusahan ka. Tapos yun yung naging Bale yun, yung isa sa mga paborito ko talaga, sa mga motor ko, nadik rin. Aminado naman ako nadik ako sa motor na parang medyo naparami sila. Pero isa talagang pinaka-paborito ko talaga is yung XL125. Kasi
yun nga, nagkaroon siya ng, yun yung pinaka-gateway ko na parang makilala ko kung anong klaseng pagmumotor yung trip ko. Na parang, wala, yun yung start talaga na parang as in, yun talaga. Ikaw naman, Jet, anong pinapaborito mong motor at ano, yun? Yung akin siguro, yung motor ko ngayon, yung Honda XL 125. Pero 150 na siya ngayon eh. Siyempre, sinong gumawa nun? Si Bad Jao. Mr. Jao Olbis. Jao Olbis ng Temis Workshop. Pinsan ni Kuya Ryan. Yes. Yeah. Napakalupit talaga nung tao. Favorite ko ngayon yung motor na yun. Marami kasing memory sa akin yun eh. Okay. Sige, tulad ng maganda ang pag-usapan na, ang ganda ng mga kwento nung memories nung motor ni Jet eh. Jet, mga unforgettable memories. Ako meron ng isa. Pero mamaya. Di na mo, di ba? Ang ganda kasi isa-isa tayo dito, may unforgettable memory tayo sa motor ng tropa, di ba? Ano yun? Sige, Jet, ikwento mo nga ano yung mga unforgettable memories doon. Lahat ng pagtakas niyan. Yung mga Takas sa bus lane. Sa bus lane. Sa bike lane. LTO. HPG. Shoutouts. Still here. Ano pa mga magandang memories mo dun sa motor mo? Magandang memories niya kasi yun nga, galing yun sa kaibigan namin namatay na. Kaya parang iniingatan ko rin siya. Dahil ko pa rin siyang ginagamit. Nararat mo nga lagi. Hindi kasi, kaya ako siya nirarat-rat kasi feeling ko kasama pa rin namin si Leo pag nag-ride. Yun. Saka isang magandang i-add ko lang dun sa na yun, na parang nakita ko kasi, kumbaga parang yung motor rin kasi ni Jet, parang yun talaga yung mga well-ridden talaga na tinatawag, well-abused na mga motor na parang sulit. Sinusulit talaga. Kasi may credo rin kasi na parang feeling ko, na pag-isipan namin yun ni Leo na parang yung credo ng Vinduro na isang inano namin is yung sakyan, wasakin, buuhin, ulitin. Parang parang isang proseso lang siyang paulit-ulit na parang ang doon is ne-enjoy lang natin yung mga bagay na yun. So parang yun, yung motor ni Jet, sobrang magandang kwento. Ikaw naman, Alexis, anong paborito mong motor? Balita ko, dumadami na rin yung mga kamotoran natin. Motor ko kasi ngayon, buy and sell to Chopper, tsaka Scrambler. Gawa ni Kuya Ryan parehas, tsaka ni Joe. Pero paborito ko talaga yung XL ko rin. Namimiss mo. Pero wala na Kaso wala na Pero bibili naman siguro. Siguro next year. Plano ulit. Bukas. Bukas. Naman. Yan na naman yung ulitin. Kasi ganda kasi yung Excel na yun. Maraming memories din talaga. Kung magadami ko rin naging tropang bago. Naging kakilala. Mas marami na pupuntahan na maganda. Di kaya ng Mio. Ng Mio, ganyan. Vespa. Vespa na yan. Enduro talaga. Number one talaga. No? Ikaw, Kuya Ray. Kuya Ray. Anong motor mo ngayon at bakit mo sa paborito? Yung mga paborito mo sa mga motor? Si Lamisita, yung long fork ko chopper. Lamisita. Si Lamisita. Okay. Fan kasi, pilang off-road. Nako. Pilang long ride. Saksi ako sa papuntang Bicol, papuntang La Union, papuntang Baguio, diba? papuntang Quezon. Ang dami na. Ang lupit no? Parang ako hard take. Gusto ko sana tawid. Gusto ko sana. Kung pwede lang tawid no? Pero yung motor talaga, kasi diba, syempre, si Kuya Ray, custom builder siya. Tapos, alam niya rin kasi yung motor niya. Capabilities ng motor niya. Alam niya kung ano yung stresses ng motor, kung hanggang kayang gawin. Grabe, hindi ko makalimutan nun yung nasa Lawad. Yung umulan ng todo nung gabi. Tapos isipin mo, chopper na long fork, inaakit yung pang-enduro. Pero nakaahon naman. Nakaahon, di ba? One try. Nabigla rin ako dun Di ba? Parang ganun Gusto pang gumanon Gusto di ba? Gusto mo pang umuunsi, no? Parang lupit. Lupit talaga. O ikaw, Pusa, napaparami-rami rin yung mga natin, pareha. Sakto lang. Dahil motor mo, Pusa, 6. Ilan na ba, Pusa? 6 na ba? Secret. Okay, tama, secret. Diba? Anong paborito mo ngayon, Pusa, sa mga mo? Mga kung motor? ako tatanungin, pinaka-paborito ko, yung ibibigay sa akin nila din yun na Suzuki DRZ 400. Wag yun. Bibigay yun sa akin Bigay secret lang yun, pero baka malaman niya.
Medyo ko lang. Pero, syempre, yung pinakauna kong motor, syempre, ano yun, Honda XR150 na pinagmukha ko siyang Vinduro. XL 125 may Vinduro na styling. sobrang proud ako doon. Syempre, unang motor ko yun, tapos unang custom ko yun. Pero, nakakalungkot. Pero kasi, wala eh. Hindi ko kaya mag-maintain ng maraming motor. So, binenta ko siya. Pero, binenta ko siya sa tropa ko naman na sobrang malapit din sa akin. So, kumbaga, may option to buy back. May option to buy back ba? Pag ano? Pwede. Diba? Kung pag nakaluwag-luwag ako, pag naging milyonaryo ako, bibiling ko ulit. Tapos garahe lang, no? Garahe lang naman rin problema eh, no? Garahe. Pero yun, syempre, so yun, sobrang proud ako dun sa, yun, kumbaga, hindi yun mababago yung pinaka-paborito kong motor. Yung una kong motor na, una kong kinostom, na unang nagpasaya sa akin. You know, di ba, isipin mo, no? Si Pusa, hindi naman siya mekaniko. Pero nandun pa rin yung parang mindset na parang dahil sa skate DIY culture na alam mo yung kinalakihan natin, parang subukan ko ngang tripin tong motor ko, di ba? Parang custom ko, ako mag-ayos, di ba? Parang yun yung magandang may foundation rin sa atin na ano eh. Parang susubukan muna natin, di ba? Parang DIY talaga. Kumbaga, okay lang sirain. Basta, kaya mo na maayusin yun later on eh. Tatakbo ka lang naman dyan sa katabi mo pag nasira. Kakatok-lotok. Eray, ciao. Paayos naman ako dito. Yung Conrad ata, baliktad pagkakabot. Kaso suplado yung mga mekaniko na rin. Medyo suplado lang eh, no? Suplado, lalo na yung jaw. Suplado yun. Busy lang ata. Tama. Hindi ko mukha lang na-stretch yung mukha eh. Sige, ito. Question, mabilis. Tungkol sa motor. Kung meron kayong next na motor na bibilhin or i-customize or gagawin, ano yun? Ikaw, Pusa muna. Ano? Next. Kunyari, money is not an option. Anong next na motor na kukunin mo? Yung last na tinanong ko sa'yo, Bes. Yung yung DRC pa rin? DT100. Ay, Diyos ko. DT100. Diba? Tinawagan pa kita. Oo nga eh. Pag nag-uusap tayo. Pero parang sobrang puging-pugi ako dun sa buwakan ng DT100. Diba? Tapos, lakas. Well, hindi pa ako nagkaroon ng two-stroke eh. So, isa rin siguro ang factor yan. Hindi pa ako nakatry ng two-stroke. Tapos, ang dami rin nagsasabi na sobrang andaling ayusin, i-maintain ng two-stroke. So, yun. Siguro, kapag nagkaroon ng extra money, why not? DT100. Ikaw, Kuya Ray, anong next mo na? Kunyari, money is not an option. Anong next na motor na? Ay, Harley na knucklehead. Knucklehead na alam kong mahirap dito nga hanapin sa Pilipinas. Pero pangarap lang naman yun eh. Kung kayo ba may pera. Sipin mo yung dalawang kamao pero talaga. Ang ganda ng knucklehead talaga eh, no? Talaga. Yun talaga, no? Ganda, no? Parang bulaklak. Siyempre, trip ko naman mag-adventure bike. Parang ganun. Pero, kung baga, knucklehead talaga sa'yo, no? Ikaw, Alexis, anong... Siguro yung Ducati na Desert Sled. Wow, iba din. Iba din. Pag yumaman ako. Dumaan ako sa... tatlo. Dumaan ako dun sa Lipa, Batangas, sa may Motorrad Lipa. Sinubukan ko yung Desert Sled. Sarap, kamakailan lang. Baka sa'yo yun. Hindi. Sinabi lang sa akin ng asawa. Sa iba nakagarahe. Pero surprise ako kasi sinabi sa akin ng asawa ko. Sabi ko na ganun. Boss, tingnan mo nga kung bagay sa akin dito. Gulat ako sa asawa. Alam mo, Leo, sa lahat ng sinakyan mong motor, yan yung pinakabagay sa'yo. Sabi, ganda. Ganun ba? Pwede mo ba akong i-happy birthday na lang dito? Sabi niya, iwanan mo na lang ako dito. Yun. Ganda talaga ng Desert Sled eh, no? Grabe. Ikaw, Jet, money is not an option. Anong next na motor natin na Simple lang yung ko'y gusto ko kaso sinagot na ni Pusa eh. Sagot ko dapat yun. Why not, diba? DT100. DT125 ka na. 100 sa kanya. DT125 na lang. Ilamin nyo kaya muna yung 125 ko doon, di ba? Di ba? Oo, sige. On the way. Ati kayo. Diba? Ganda kasi na itsura nun eh. Diba? Ang pogi, no? Ang ganda yun. Kasi diba parang minsan may mga ganun na para sa motor na parang classic talaga rin yung datingan na yung timeless siya eh. No? Tsaka kadalasan yun yung pinapabuo sa sa Temis. Pasok muna tayo, Temis. Temis Workshop. Sige, usapan Temis Workshop, diba? Kuya Rai, saan ba yung shop mo? Tsaka ano ba yung inang mga ginagawa ninyo dun or sa in-offer na services both sa inom, sa mahabang tambay. Dahil talagang Temis Workshop, yun eh. Temis Workshop, buting-ting everything. Yun yung maganda. Meron aircon. May aircon. Meron vulcanizing. May tire supply. Di ba?
welding shop. Diba? Lahat na nandun. Nagugulat nga ako yung mga tumitirik nga dun sa Balarano na mga 10-wheeler, mga delivery. Inaayos rin ng Temis. Si Banjo, minsan pag may matirik ka ng mga kotse dun. Tapos may diba? Shoutout kay Jao Olbis. Napakagaling na mechanic. Magaling yun. Wag kayong yung washing machine nga kinargahan. Isipin yung washing machine kinargahan. Bilis nung ikot eh. Linagyan ng kickstart, linagyan ng electric start. Walang reverse yung washing machine. Walang reverse yung washing machine. Kaya lang. Di ba? Ang ganda. Nag-whirlpool eh. Nagpapalit din kayo ng LCD dun, di ba? Nagdoon kasi nagsimula yun si Jao sa electronics. Kaya mahusay rin talaga mag-electronics, no? Tapos airpat niya, mekaniko. Okay. It runs in the blood, no? Oo. Ang galing no? Sa mga motor nyo naman, kasi syempre, di ba, parang kailangan rin natin sa mga motor natin, di ba, parang ano yung pinakamalayo ninyong na biyahe? Hindi necessarily sa isang motor nyo lang, kundi parang ano na yung pinaka-longest ninyo na na mga biyahe. Ikaw, Jet, ano yung pinakamalayong biyahe mo doon sa XL125 mo? Batangas lang ata, pinakamalayo ko napuntahan dun. Kala ko nga di aabot dun Pero umabot. Diba? Solid rin. Mga memorable rin talaga, no? 3 checkpoint lang yung iniwasan. Safe yan naman. Usapang checkpoint, pag umiwas. Parang dapat may pahabol na tanong Gaano nakabilis yung natakasan mo na? Ayun, Gaano kalayo at ilan ang natakasan? Ilan ang checkpoint ang natakasan? Hindi, safe nun. Walang checkpoint. Dire-diretso lang yung biyahe namin pa Batangas. Kasama ko mga katrabaho ko nun Ako lang yung naka-enduro dun So parang mga nasa 300 ano yung mga kasama mo nun? Mga nakamotor rin? Oo, nakamotor din sila. Nag-ride talaga kami. Yung iba naka-scooter. May iba naka-scrambler. Isa may naka-big bike, may naka-dominar. Pero XL talagang lakas no? Ikaw kung Alexis, anong pinakamalayo mong biyahe sa motor? Ano ba, yung ni-ride o yung malayong napuntahan ng motor? Siguro nung yung sa Magallanes, Cavite, yung Kumarera kami. Yung may karera dati. May karera ng Vinduro doon. Kumarera kami nilalay. Yung maulan? Ay, Splenduro yan? Hindi, iba pa ata yun. Yung sa Magallanes, maganda kasi yung kwento ni Lion King doon, parang nawalan ng gas. Kami magkasama nila yun. Mga karera ko lang ang gas. Diba? Kulit ni Tropa, sinasabihan na ng mekaniko, hindi aabot yan. Hindi aabot yan, sabi ni Tropa. Ayun, tirik siya. Tirik. Sa gitna ng bundok nagaanap ng gasolina. Ayos rin no? Ayos. Ikaw, Kuya Ray, feeling ko sa amin, ikaw yung may pinakamalayong binahe na no? Bicol ba? Bicol. Tapos kasiguran. Hong Kong, Bicol, Hong Kong. Puta. Di ko ba, saka pag na-ride ko ng hardtail yung North Loop, para yun talaga magiging masaya. Lupit nun. Diyos ko lumisita, no? Parang 21 days under the sun. Ay, under the sky pala. Under the sun, no? Yung binayahin nila 21 days. Oo. Parang hardtail. Ito si Pusa, galing lang tong biyahe. Saan nung pinakamalayo mong biyahe pala? Yung tayo pa rin siguro, yung Sagada trip pa rin nung January. Napakaganda nun, January last year. Ilang kilometers yun? 7 or 800? Oo, mga ganun. Pero multi-day yun, multi-day ride yun. Ngayon, kami nila Mailan. Ulitin nata natin yung January no? Siyempre. Annual na yun. So yun, I mean, ang sarap nun. Parang, tas ang gamit ko nun, yung una kong motor, XR150. Tapos, sobrang saludo rin dun sa motor na yun, di ba? Inaasahan ko talaga 100% na masisiraan ako, pero hindi siya nasira. Grabe, parang rin talaga parang yun rin yung kinagandahan ng isang well-maintained na motor, di ba? Inaalagaan, na ganyan. But syempre, wawasakin mo yan, di ba? Pero parang maintained na pangwasak. Isipin mo, mabot ng Sagada, no? Walang 7 or 800 kilometers. Walang kahit anong problema. One-click start, kahit na Ang galing no? Pag na-maintain rin talaga ng maayos. Tama. Okay, guys, balik lang tayo dun sa di ba meron tayong skate mentality, di ba? Skate mentality, tapos meron rin tayong motorcycle passion. Siguro moto mentality rin, kung for the lack of term, may moto mentality rin. Paano ninyo nare-relate yung
skate mentality ninyo sa moto mentality ninyo or sa inyong pagmomotor in general? Ikaw po paano mo na yun ulit? The usual na kumbaga yung nasa like nang sabi ko na yung term na DNA na parang dati nung skater ako kahit abutin ako madaling araw sa kalsada o kailan or pag nagugutom ako pupunta ako ng loob ng kainan tas kakain ako ng mga tira-tira mga ganun. Tapos pag sa motor alam mo yun yung walang arte. Yung hindi katulad ng ibang bumibili ng motor na bili ng parts na pampaganda. Parang ikaw yun Binalik lahat ng pinagbibili kong parts sa motor ko, lahat yun for function. Yun mismo. Katulad nung kanina na bumiyahe kami ng Sagada na 700 to 800 kilometers yung layo na walang naging aberya yung XR150 ko. Yung XR150 lang yun. Kasama sa nagsagada? Yung ang lamig? Pero diba? wala siyang aberya. Parang, alam mo yun? Sa function talaga rin. Ganun. Kumbaga, wala sa akin yung... Well, syempre, kasama na. Natural din naman sa mga skater yung forma kasama yun. Pero kasama, secondary siya. Secondary siya. At the same time, yung function, importante din talaga. Parang kung ba, for example, bumili ka ng bagong skate shoe. Kasama na yun, automatic kasama yung, uy, ang ganda nito. Or kasama yung pro na nag-ride nung shoes na yun. Kasama na yun, di ba? Pero, siyempre, bago mo bilhin yun, pinag-iisipan mo rin muna na, ano ba to? Yung technology. Makapag-tricks ba ako ng mga ayos dito? Hindi ba to masisira agad? Makakatulong ba to sa... ganun. Ganung mentality. Sa craft ko. Ganun. Ikaw ba, Alexis, paano mo marerelate yung skate mentality mo sa motor? Or siguro sa profession mo, paano mo na-apply yung skate mentality? Wala, parang parehas lang kasi may obstacle. Parang kunyari, ang gandang parang may kunyari naturals, ganun pag nagsi-street skating, naturals yung titirahan, tapos pag sa bundok naman, parang may mga ruts na may hirap. Kumbaga parang yung skate mentality, parang sa buhay, parang may obstacles. Obstacle. Depende kung paano mo siya titirahin. Ganun, diba? Ang ganda, no? Medyo parehas, same sila. Diba? Ang ganda. Ikaw, Jet, sa skate mentality, tsaka sa pagmumotor, anong maano mo doon? Paano mo siya na-apply yung skate mentality? Siguro sa akin, na-apply ko siya sa motor, sa mga bail. Sarap yun. Diba? Real world application na naman. Mismo. Pag sa trail kasi, parang andali lang mag-bail. Tatayo mo lang agad. Kasi kung tutusin, ako, tama yung sabi ni Jet. Kasi parang sa majority actually na nakita akong nasa dirt bike, enduro, vinduro, ang daming skateboarders, ang daming skaters na naandyan. Tapos sila pa yung mas nakaka-enjoy dahil alam nila kung paano matumba, alam nila kung paano magbalanse, alam nila paano i-enjoy literally. At the same time, yun nga, they find enjoyment sa pain. Diba? Yung parang kunyari, minsan ikaw, skater ka, parang, ang target ko ngayong araw na to, kailangan ko malan yung frontside kick. Diba? So, ikaw ulit-ulit ka ng ganyan, diba? Ngayon, at the end of the day, makumpleto mo o mahindi. Ako yun yung na-experience ko dati as a skater. Nagpa-practice ka ng frontside flip mo, pero hindi mo man mabubuo yung frontside flip mo, may maliit na tsansa na mas gaganda yung frontside mo. Exactly. Hindi man yung frontside flip, pero may bago kang knowledge na naman na matututunan. Like for example, nakita ko yung iba mga nag-enduro, parang titirahin ko nyari yung siomai. Diba? Ulit-ulit. Ang goal, syempre, ang goal natin, matapos yung siomai, diba? Pero yung iba, yung siomai, kalahati lang. Hindi ka, pagkakalahati, matitigil. Itutuloy pa rin. Yung iba, babalik, ng ganon. Pero yun yung goal. Pero at the same time, yung buong process na pag-akyat mo ng siomai, bigla mo na ma-discover din na parang, mas okay pala yung leaning forward kunwari sa motor. May bago ka yung magandang rin no? Para skateboard. By the way, para skate rin talaga siya. Sa viewers natin, sa mga yung hindi alam kung ano yung siomai. Yan. Tawag yun sa isang matarik spot. Sa isang spot. Bundok na
Yung bundok na yun sa Amarat yun, sa San Mateo? San Mateo. San Mateo. Parang ano siya eh. Ano mas mahirap? Yung siomay o yung battery? Hindi pa ako nakapag- Yung battery, yung kumbaga parang magkaiba siya eh. Parang sabihin na lang natin na parang yung siomay, nagka-quarter pipe ka. Yung battery naman, magle-ledge ka na may rail siguro. Parang magkaiba siyang, magkaiba talaga siya eh. Na parang ganda, no? Na parang na-apply niyo pa rin yung skate mentality ninyo tungkol dun sa pagmumotor, di ba? Parang parang pag napadaan ka sa kalsada na, sa lugar na, uy, may spot, di ba? Yun, ganun, di ba? Natural spot lagi na. May naturals dito, di ba? Tsaka pag kahit nagmamotor tayo minsan, pupunta tayo sa trail, may makikita tayong spot. Lalaroan nyo, parang yung dam na pinuntahan natin. Oo nga, ang ganda nga no? Nag-skate. By the way. Kumbaga yung skate. Para, lang, to be specific lang, nung last or previous Go Skate Day, June 21, yun, nagpunta kami ng Benduro sa anong lugar ba yun? Laiban Dam. So ano yun? Ilog yun. Short trail, masaya na trail, tapos nandun yung full pipe. Supposedly siya, di ba, dam na hindi ginamit. Hindi tapos. Hindi tapos. Hindi ginamit. Pero sobrang majestic nung lugar na yun. Nakita ko, sabi, shit, parang Pilipinas pa ba to? Kasi doon makita talaga sobrang laking bilog na, shit, ang ganda nito. Di ba parang kung titingnan mo, di ba, yung nangyari dun sa Go Skateboarding, parang isang cycle lang rin siya eh. Na parang yung skate mentality mo, tinutulungan ka para mag-improve sa pagmamotor mo. Tapos yung ginawa ninyong yun, na parang dahil sa skill level ninyo sa motorsiklo, makakapag-skate kayo dun sa ibang spot. Exactly. Di ba parang yun tatawid ka pa ng ilog dun bago mo siya Ilang ilog yun? Ilang ilog? Mga 3 siguro yun. Di ba? Hindi lang 3 yun. Marami yun. Siguro mga 5-6. O 5, no? Di ba parang ang gandang na parang proseso, na parang umiikot lang rin siya. Di ba? Ito nga pala, tanong ko nga pala, ikaw Kuya Ray, paano mo naman na-apply yung skate mentality mo sa mga designs mo, sa work ethic mo na lang, sa ganyan, sa pagbubuo ng mga custom motorcycles? Parang tricks din yan, na parang araw-araw, pag matutulog ka, iisipin mo rin yun. Tapos yung pag nakasakay ka sa motor, nakasakay ka sa skateboard, halos parehas siya yung saya. Pero mas masaya talaga pag skateboard para sa akin. Tapos, pag sa long ride naman, magiging kwan yung pagkataong parang, ang ganda ng lugar, hindi siya bayan siya, o minsan gubat, marirelax yung mata mo. Parang yun din ang hinahanap ko sa pag nagdi-design ako ng motor. Dapat, maging malaya muna yung utak ko. Hindi pilit. Hindi pilit. Yung parang, yung pinipiga yung utak mo, tapos nagiging paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Kaya dapat, sa ganun, parang yung skateboard din, pag pinilit mo ng pinilit, pero sa skateboard talaga, kailangan mong pilitin pag yung trick. Yun talagang gusto mo gawin. Isang try lang, buwag. Minsan, ilang linggo bago mo. Ganun. Pero minsan, may nakakalimutan din pag ganun. Sa mga trick. Para sa akin, ganun talaga, parehas di gulong, parehas yung adrenaline. Pag tumatakbo, doon ako nagiging masaya. Nga pala, Kuya Ray, yung Temis rin kasi, parang sobrang daming mga recognitions and awards na natatanggap ng Temis, di ba? Ano yung mga, mo doon? Ano yung mga parang pinaka-highlights mo doon or proudest moments ka? Or di ka pwede mo bang i-share sa mga listeners natin kung ano yung mga viewers, mga viewers, listeners natin, na parang kung ano yung mga napanalunan na ng Temis na yung mga awards? Yung plaque na magkasunod nung Bop and Roll, yung Blessing Chopper. Yun. Wow. Tapos yung kauna-unay kung sumali ko sa mga show, yung sa Moto Beach, yung binigyan ako ng Yamaha ng buong brand yung motor. Tapos inatay ko lang. Yun, siyempre, no? Putol ka. Sarap. Ganun. Di ba? Ang ganda no? Parang kung titingnan mo nga rin, no? Parang dumadami na rin kasi yung parang mga brands, mga tao na sumusuporta sa both skate and moto, di ba? Na parang... Hindi, saka halos lahat ng
kliyente ng Temis, lahat skateboarder. Yun, di ba? Parang kumbaga like minds attract, di ba? Parang tsaka dun mo makikita talaga yung artistry ng isang skateboarder eh. Oo, actually. Kumbaga, kaya nga parang ang tingin sa mga skater parang mga kakaibang tao or abnormal o mga tanga. Pero kasi, puro hindi nila or hindi naman sa pagmamayabang pero iba talaga eh. Hindi kumbaga para sa iba amin artist talaga kami. Iba yung skate mentality. Sa sarili namin artist kami pero talaga. Pero dati dinadahon tayo ng mga mata ng ibang tao, no? Ganun tayo. Kasama talaga yun. Pupuntahan sa buhay. Kasi for example, ako. So yung mga nagda-down sa amin ka. Oo. Joke lang. Hindi pa ako pumuti. Parang sa motor rin eh, di ba? Na parang may mga ibang tao rin ang pangit ng perception sa nagmomotor. Parang pag nakakita ng nakamotor, naka-underbone, automatic kamote yan. Kapag kunwari naka-Harley na Dynaglide, o road glide, automatic, mga milyonaryong maangas yan. Mga ganyan, di ba? Pag naka-GS yan, ng mga ganyan, 1250. Para ikaw, no? Mga ano yan, mga naka-Starbucks yan. Excuse me, what's your... Starbucks ride. It's Starbucks ride. Pero may, di ba, parang may ganun rin eh, na parang at the end of the day, yung perception natin, ang maglalabas pa rin nun is kung ano yung output na inaibibigay natin. Hindi yung kung ano yung tinitingnan ng tao. Parang sa skate, di ba? Pero yun nga pag-usapan natin yung perception ng tao tungkol dun sa mga skateboarders, sa mga motorcycle riders na mga tropa natin. Kadalasan kasi is parang parang may misconception sa itsura na parang kunyari skater, tanga na mo ang basagulero yan or ano ng ganyan. Pati rin sa nagmomotor, 'di ba? Parang pag kunyari sa motor, naka-classify na parang kunyari, naka-Harley yan, mga big time, snobbish, yan. Tapos, kunyari, mga naka-GS, yan, mga Starbuckers yan, mga ganyan, joke lang. Tapos, alam mo yun, kunyari, yun yung kinagandahan rin kasi sa eksena ngayon na skate, sa eksena ng motor, na nabablur out na yun. Oo. Diba? Yun yung kinagandahan na parang nabablur out na yung mga ganong bagay na parang yung dating misconception natin about sa mga skaters, sa mga motorsiklo na parang nagiging mas okay na yung community. Tapos especially pa ngayon na lalo na parang sobrang daming sumusuporta sa eksena ng motor, sa eksena ng skate na andyan. For example, sa skate, dito yung Wang, di ba? Sa motor, may mga events na, di ba? Like for example, yung Bop and Roll, di ba? Na parang grabe yung last year, di ba? Na parang pinag-isa nila yung custom culture ng motor, kotse, tapos kinonect rin nila sa skate. Hindi kasi parang yun parang same wavelengths lang tayo Exactly. Na parang, gusto kong dagdagan yung same wavelengths. Kasi recently, nakasama ko sa anniversary ride ng Adventurer PH. Yes. Parang last week. So parang, syempre, first time ko nakasama yung mga yung mga riders dun sa grupo na yun. Tapos parang lahat sila sobrang welcome. Hindi parang. Sobrang welcoming talaga nila. Literal. Parang pag andyan na yung pagkain. Patrick, Nicole, punta kain na. Kain na kayo. Shot na, may beer dito. Sobrang, iba yung, diba? Kumbaga, hindi mo rin malilimitahan na yung sarili mo na kailangan pag nagmotor ako or nagmotor ka, maghahanap ka muna ng skater ba yung mga yan o dito kumbaga parang dati maghahanap ka lang ng parang hindi rin talaga. Though hindi mo rin naman maaalis na minsan meron talagang mga grupo na snobbish or iba yung level. Yes. Ang ganda no? Na parang ano ba yung siguro bago natin i-wrap up, parang ano ba yung mga pwede nating ma-mention sa mga audiences natin na mga pwedeng makatulong sa eksena ng skate? Sino yung mga pwede nating, kunyari, for example, Temis, di ba? Temis, paano ka ba ma-reach out kunwari ng mga skater natin, ng mga tropa o di kaya mga moto enthusiast natin? Saan ka ba nila makikita? Saan ka ba nila makakausap? Ganyan. Sa page ng Temis Workshop. Tapos, kung gusto niya man hanapin, sa Google Map, naando naman siya. Ayun. Tapos, kung mano-mano,
Pagkababa ng flyover ng Luzon, pagkababa mismo, bandang kanan lang. Yan. Madaling mahanap ang Temis Workshop. F-Bomb Motorsport, yung isa sa mga local natin na homegrown ng Vinduro PH. Pero bago yun, Vinduro PH muna. Yung Vinduro PH, meron siyang Facebook, meron siyang Instagram. Well, Vinduro PH is a community na parang everyone is welcome. PM lang. PM lang. Join lang kayo sa group. Solid yun doon. Hindi naman matatara yung mga tao doon na parang kapag may kailangan kayo. Saka nag-custom build din tayo. Yun, eksakto. Ang Vinduro PH, makaka-message ninyo doon yung mga tao, mga custom builders rin na parang yun. Si Vinduro PH mismo, may mga custom work siya na ganyan. So, kung may gusto kayong pabuhay na Vinduro or dirt bike, convert it into Vinduro styling, Vinduro silhouette na mga motor, message lang kayo doon. Tapos, ayun pa ba? Ano pa ba yung mga F-Bomb Motorsport? Maraming salamat. Mamaya may mechanics tayo, may paparaffle si F-Bomb Motorsport. Tapos, ayun, ano pa ba yung mga notable, natin, mga brands and shops natin na parang pwedeng makatulong pa sa mga eksena ng skate tsaka moto? Itong Complicit. Complicit. Shout out sa Complicit. Wang Hardware. Ay, lagi yung binibigyan dati. Oo nga pala guys. Wang Hardware. Maraming salamat Wang Hardware. Yes. Ito, mga purveyors of our culture talaga yan eh. Maraming salamat Wang. Yes. Ayun. Ano pa ba mga pwede nating i-shout out dito? Maraming salamat kanino pa pala. Sa mga brands, mga gano'n. Wala na muna. Pwede ba ako mag-shout? Ikaw. Sige, mamaya muna yung shoutout. Muna natin, guys. Congratulate nga pala natin yung raffle winner natin. Sa last episode, walang iba kung hindi si DJ Supreme Fist, Paul Macapagal. Paul Macapagal. DJ Paul Macapagal, maraming salamat. Ikaw ang nanalo nung last episode natin, episode 4. Congrats. Ayun, meron. Ano ba mga napanalunan ni, ano ba napanalunan ni Paul Macapagal? House and Lot? Hindi ba pwedeng muna? Tenere. Ay, Diyos ko. Okay, guys. Ito pala yung mga napapanalunan yan. Sack It Products. Maraming salamat nga pala. Nog Marvin, Nicodini Corpus. Ganda naman yan. Ganda naman. Kung sa atin na lang kaya to. Sa akin to. Para hindi naman nagaganito si DJ Supreme Fist eh. Maganda rin. Kasya plaka dyan. Kasya plaka dyan. Ay, kasya plaka dyan. Uy, ang ganda. Yung 45. Skate sack pala yan. Ito, mga supporters nga pala rin natin to sa akin. Ang ganda. Nakakaingit tuloy kay ano. Ayun, bale, yung raffle nga pala natin, magpaparaffle ulit tayo. Same as last episode's mechanics. You just have to share this video. Tapos tag 3 friends. And wag ninyong kakalimutan ang hashtag na The Big Night Raffle. Dahil doon nating malalaman kung sino yung mga sumali sa raffle. Hanapin natin yung hashtag na yun. So again, ulitin ko lang, share the video of this episode. Yes. Pwede nyo siyang share all platforms pero with the requirement of tagging 3 friends. Doon sa post ninyo, sa post ninyo, 3 friends, tag 3 friends and add, don't forget to add the hashtag The Big Night Raffle. Okay? Yes. So, ano yun? Okay, ang mapapanalunan natin dito sa raffle na to for this episode ay shirts from F-Bomb and Vinduro PH. Uy, wala pa. So, ayan. Ano ba yan? Yeah, may mapapanalunan tayo niyan. Malay ninyo, may mga i-add pa tayo dyan. So parang, yun, share nyo lang. Ganyan, malay nyo, may biglang mag-trip na kung sino yung may pinakamaraming likes sa isang share, baka may additional prize, di ba? Yun. DT100 lang. Oy, wag naman grabe DT100 yung pa-prize. Lumotor na yung pa-prize. Nakatambay na naman doon sa kusina. May extra mag ako doon. Okay. May extra mag pa pala. Yun. Baka magpa-raffle pa kami ng mug na collaboration ng F-Bomb, Vinduro, and si Ian Marinda. Yup. Yun, di ba? Daming sumusuporta rin talaga sa eksena eh, no? So, okay guys, bago natin tapusin yung episode, may mga special shoutouts ba kayo dyan? Ako, simulan ko na. Siyempre, shoutout sa mga kapatid ko sa Menjola Crew. Yun, Menjola Crew. Maraming salamat. And yun, sa lahat ng mga tropa sa Makati, WSH, Witness Surreal Hypnosis, siyempre. Wish Family.
Ano pa ba? Mga tropa sa Cubao, sa Expo. Yan, mga Cubao. Yes, sir. Binduro. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mga tropa, saan pa ba? Saan ba recently nagpunta? Basta! Adventurer. Adventurer PH. Adventurer Maraming salamat pala sa pag-invite sa anniversary ride nyo. Yan. Sobrang solid lahat ng members ng Adventurer PH. Okay. Kuya Ray, anong mga shoutout mo dyan? Shoutout kanino? Sabi mo shoutout sa Temis Workshop. Yun, siyempre. Hindi ko kayo may isa-isang masasagot kasi medyo iniisip din na design kaya hindi ko agad nasasagot. Pero pag may oras naman, pwede naman sagutin. Yan. Salamat. Message lang kayo. Shoutout sa mag-iina ko, kay Jackie, kay Forrest, saka Tali. Yan. Maraming salamat sa girlfriend ko, Nicole. Love you. Skater na lover pa. Siyempre Siyempre. Alexis, ikaw, shoutout parang shoutout sa tropa ko sa Best Build. Tapos sa Wang, syempre. Wang Hardware. Maraming salamat, Wang. Lagi naman. Wang Hardware. Ikaw, Jet. Shoutout pala AFK. Shoutout. AFK. Jet. Yun, mga AFK. Si Dog. Ano yun? Sino ka? Shoutout kay Jao. Kay Jao Olbis. Isisin mo na maayos yan. Para mapinturan na natin. Salamat kay F-Bomb. Boss Mai. Boss Mai. Thank you very much. Ayun. Ako, shoutout lang ako dun sa asawa ko, Ras. I love you. Parang gusto nito bagong motor, Oy, parang malamang dun, baka dun mauwi yun. Depende, di ba? Shoutout rin una sa Wang Hardware, Binduro PH, F-Bomb, Motorsport, yung mga ibang tropa pa natin sa TUS. Ganyan. TUS Burgers, maring ninyo next episode magparapol yung TUS Burger. Hindi masarap dito. burger. Hindi masarap burger doon. Marikinas Finest daw Pero parang di ata na. Ayun. Marami pa. Sino pa ba? Shoutout din pala sa Steak and Destroy. Steak and Destroy. Area 2 Diliman. Maraming salamat. Yes. Tsaka shoutout nga pala dun sa mga kaibigan nating hindi na natin kasama na naging parte, naging malaking parte ng komunidad. Shoutout kay Erickson Bautista, kay Leo Miguel Flamingo. What's up, Yatap? What's up, Yatap? Andito na kami ngayon, kaso wala ka dahil Yatap ka na. Alright. Ano ba? So, guys, maraming salamat nga pala sa pakikinig ngayong episode ng The Big Night. Kita-kits ulit sa next episode. Wang Hardware, maraming salamat and thank you. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.